LeBron James, may tuturing na isa sa pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa kasaysayan. 4-time NBA champion, 4-time Finals MVP at 20 times NBA All-Star. Siya rin ang all-time scoring leader ng NBA. Kilala siya hindi lamang sa kanyang husay sa basketball, kundi pati na rin sa kanyang tagumpay sa loob at labas ng court. Ngunit may mga bagay pa rin na hindi natin alam patungkol kay King James. Kaya naman, narito ang 10 bagay na maaaring hindi mo pa alam patungkol kay LBJ. Alam mo ba na ang NBA superstar na si LeBron James ay may kakayahan na gamitin ang parehong kanan at kaliwang kamay? Oo, tama ka nang narinig dahil si LeBron ay isang ambidextrous. Sa loob ng basketball court ay ginagamit niya ang kanyang kanang kamay sa pagtira, pagdribble at paggawa ng mga plays na talaga namang ating kabibiliban dahil sa kanyang kahusayan. Ngunit sa pang-araw-araw na gawain naman ay ginagamit niya ang kanyang kaliwang kamay, kagaya na lang ng pagsusulat, pagkain, pagtitext at iba pang pang-araw-araw na gawain. Lahat ng ito ay ginagamitan niya ng kaliwang kamay. Ang pagiging ambidextrous ay hindi lamang simpleng bagay sapagkat ito'y nangangailangan ng maraming practice para matutunan. Ito ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at kakayahang mag-adapt sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Alam mo ba na si LeBron James ay isang magaling na football player? Ngunit mas pinili nito ang basketball. Noong high school pa lamang siya ay nakilala na si LeBron bilang magaling na wide receiver. At pangarap nito na makapaglaro sa NFL. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang maaksidente si LeBron sa isang basketball camp kung saan nabalian ito ng kamay. Hindi lang ito simpleng injury dahil nagdala ito ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at dahil sa takot na masaktan ulit sa football, kaya gumawa si LeBron ng isang malaking desisyon sa kanyang karir at sa huli, mas pinili niyang iwan ng football at mag-focus sa basketball. Hindi naman nasayang ang kanyang sakripisyo na ito at nakilala bilang isa sa pinakatanyag at pinakamagaling na manlalaro ng basketball. Alam mo ba na si LeBron James ay gumagastos ng humigit kumulang $1.5 million para lamang panatilihing malakas at malusog ang kanyang pangangatawan? Hanggang ngayon, isa pa rin si LeBron James sa pinakamahusay na manlalaro sa NBA sa kabila ng kanyang edad. Hindi lang dahil sa kanyang talento sa paglalaro, kundi dahil rin sa kanyang sipag pagdating sa pag-aalaga ng kanyang katawan. Taon-taon, gumugugol si LeBron ng humigit kumulang $1.5 million para lang sa kanyang katawan. Oo, tama ka nang narinig. Kung iisipin, parang presyo na nga ito ng isang mansyon. Ginagastos ito ni LeBron para sa kanyang personal trainers, nutritionist, chefs, at physical therapist. Lahat ng ito ay ginagawa niya para lang masiguradong nasa pinakamagandang kondisyon siya sa bawat laro. May mga araw na siya'y nagpapalamig sa cryotherapy chambers na nakakatulong para mabawasan ang pananakit ng kanyang katawan at inflammation. O di kaya'y naglalagi sa loob ng hyperbaric chambers para sa mas mabilis na recovery na parang mapapanood mo lang sa isang sci-fi movie. Alam natin na iniidolo ni LeBron James si Michael Jordan, kaya number 23 ang kanyang jersey noon sa high school at pagpasok nito sa NBA. Ngunit pinalitan niya ito ng number 6 nang lumipat ito sa Miami Heat noong 2010. Para kay LeBron, hindi lamang simpleng numero ang number 6. Ito ay sumisimbolo sa mga espesyal na pagkakataon sa kanyang buhay. Una, dahil ito sa kanyang anak na si Bronny James na ipinanganak noong October 6, 2004. Isang paraan para ipakita ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kaarawan ng kanyang anak. Bukod dito, ang month of June
ay isa ring espesyal para kay LeBron dahil sa buwan na ito pinanganak ang kanyang pangalawang anak na si Bryce James. At panghuli, ang number 6 ay nakatatak na sa buhay at karera ni LeBron James dahil ito ang kanyang Olympic number na kung saan ang numero na ito ang kanyang sinuot sa mga panahong inirerepresenta niya ang kanyang bansa at ang Team USA sa international stage. Alam mo ba na si LeBron James ay lumaki na walang ama? 16 years old pa lamang si Gloria James noon, ang ina ni LeBron, nang ito'y ipanganak. Ngunit bata pa lamang si LeBron noon ay iniwan na ito ng kanyang ama dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, ang ama ni LeBron ay merong extensive criminal record. Kabilang dito ang pagnanakaw, drug possession at panununog ng mga ari-arian ng iba. At mailang ulit na rin itong nakulong dahil sa iba't ibang kaso. Kaya naman lumaki si LeBron na walang kinikilalang isang tunay na ama. Ngunit kahit walang kinikilalang ama, pinalaki siya sa pagmamahal ng kanyang ina na si Gloria James. At dito, natutunan ni LeBron na maging matatag at determinado mula pa lamang sa kanyang pagkabata. Alam mo ba na mayroong kalye na ipinangalan kay LeBron James? Noong 2016 kung saan nag-champion ang Cleveland Cavaliers matapos itong makabalik sa 3-1 lead ng Warriors na nagmarka sa kasaysayan ng NBA. Ang mayor ng Akron, Ohio na si Mayor Dan Horrigan ay nagpasya na palitan ng pangalan ng isang kalye at gawin itong King James Way Street sa Ohio bilang parangal sa pinakitang husay ni LeBron sa 2016 NBA Finals at ito ang naging unang kampyonato ng Cleveland Cavaliers sa loob ng 52 years. Ang pagbabago ng pangalan ng kalsada ay hindi lamang simpleng pagkilala sa tagumpay ni LeBron, kundi isang simbolo ng inspirasyon at pagmamalasakit mula sa kanyang lugar na pinanggalingan. Alam mo ba na si LeBron James ay mayroong lifetime deal sa Nike? Bago pa man pumasok sa NBA si LeBron noong 2003, pumirma na ito ng kanyang unang endorsement contract sa Nike na nagkakahalaga ng $90 million sa loob ng 7 taon. Ito ay malaking hakbang para sa Nike dahil sila ay naniwala sa potensyal na mayroon ang isang 18 years old na LeBron James kahit wala pa ito sa NBA. Ngunit lahat naman ng ito ay nagbunga dahil sa paglipas ng mga taon ay lalong naging popular si LeBron at naramdaman ang kanyang impluensya sa mundo ng basketball na nakatulong upang mas lalong tumaas ang sales ng Nike. Noong December 2015, nagpatuloy ang samahan ng Nike at ni LeBron nang pumirma si King James ng isang lifetime deal sa Nike na ayon sa ulat, ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa $1 billion. Ang makasaysayang kasunduan na ito ay mas lalong nagpatibay sa pagsasama ni LeBron at ng Nike hanggang sa kanilang huling hininga na nagpapatunay ng tiwala at confidence ni LeBron at ng Nike sa isa't isa. Alam mo ba na si LeBron James ay inasal sa kanyang high school sweetheart na si Savannah Branson sa isang marangyang seremonya noong 2013. Nagkakilala ang dalawa sa St. Vincent Mary High School sa Akron, Ohio, kung saan si LeBron ay isang basketball phenom at si Savannah ay isang cheerleader sa kabilang paaralan. Nakita ni LeBron si Savannah sa isang local football game at niyaya niya ito na manood sa kanyang laro ng basketball at pumayag naman si Savannah. Nagsimula ang kanilang relasyon nang si Savannah ay 16 na taong gulang pa lamang habang siya'y nag-aaral at kahit sumikat na si LeBron at abala na ito sa basketball at naghahanda sa pagpasok sa NBA ay nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Mula noon hanggang ngayon si Savannah ang number 1 supporter ni LeBron sa kanyang karera sa basketball man o sa buhay. Kasama siya sa lahat ng tagumpay at mga hamon. At nagbunga ito ng 3 anak na sina LeBron Jr., Bryce Maximus at Suri James.
Alam mo ba na si Lebron ay mahilig sa musika? Especially sa rap music? Ayon sa kanya, siya ay isang avid fan ng hip-hop music at gustong-gusto niya ang rap music. Nasa iilang pagkakataon ay makikita natin si Lebron na kumakanta at nagra-rap habang siya ay nagre-relax o nag-workout. Sinabi rin ni Lebron na siya ay isang malaking tagahanga nina Eminem at Tupac Shakur at iba pang rap artist. At ayon din kay Lebron ay balang araw gusto niyang mag-release ng sariling rap album at nais masubukan ang industriya ng musika. Nilinaw niya na hindi siya magre-record ng kanyang sariling kanta, ngunit marami siyang kaibigan na maaaring makipag-collaborate sa magiging project na ito. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na siya'y seryoso na pasukin ng mundo ng musika, bagaman hindi bilang isang performer, kundi marahil bilang isang producer o collaborator. Alam mo ba na si Lebron James ay maituturing na isang philanthropist dahil sa kanyang dedikasyon sa pagbibigay tulong sa kanyang komunidad kung saan siya lumaki? Kahit nga si Lebron ay naging matagumpay sa buhay ay hindi pa rin nito nakalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy sa pagtulong at pagbibigay. Sa pamamagitan ng Lebron James Family Foundation na naitatag noong 2004, ito ay naglalayon na ilayo sa masasamang gawain ng mga kabataan, taguyod ang edukasyon at magbigay ng scholarships upang suportahan ang mga kabataan na hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Isa din sa kilalang project ni Lebron ay ang I Promise School sa Akron, Ohio na itinatag ni Lebron noong 2018. Ang paaralan na ito ay nagbibigay ng libreng edukasyon, uniforme, transportasyon, bisikleta at pagkain para sa mga kabataan at malaking tulong din ito sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng kanyang tulong at pagiging bahagi sa komunidad, pinakita ni Lebron James ang kanyang pagnanais na makapagbigay ng magandang epekto sa buhay ng ibang tao. Siya ay isang huwaran na nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. At yan ang 10 bagay na maaaring hindi mo pa alam patungkol kay Lebron James. What's up mga ka-sports fanatics? Kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At shoutout rin pala sa ating mga bagong supporters. Maraming salamat po.